Nasubukan nyo na bang magnegosyo ng lumpia Shanghai na hindi na niluluto? Yung si customer na lang ang magpiprito? Isa na namang business ideas ang ibabahagi ko sa inyo na siguradong kikita at kikita ka talaga dito. Nagawa na po tayo ng lumpia Shanghai at sa awa ng Diyos ay pumatok naman po. Kaya gumawa po tayo ulit. As in ulit. Paulit-ulit po yung gawa dahil nasarapan po ang aking mga suki loves. Yung una po natin ginawang lumpia ay baboy po yung karne na ginamit natin. Meron po kasi akong kapitbahay na iba po yung relihiyon nila kaya bawal po sa kanila yung pork. Ngayon ay gagawan ko po sila ng chicken Shanghai. So, eto yung una nating gagawin. Dapat mayroon po tayong 6 na pirasong bawang. Yung buo ha. Huwag kalahati, huwag 1/4, huwag 3/4. Basta 6 na pirasong bawang. And then, 6 na pirasong sibuyas bombay. Huwag yung dahon at huwag din yung bombay na ngongolekta ng pautang. Basta ang bombay na sinasabi ko ay sibuyas. Sa carrots naman ay kalahating kilo lang. Same process pa din, babalatan at hihiwain. And then, ang susunod na hihiwain ay kalahating kilong Baguio beans. Hihiwain lang po natin siya ng bonggang-bongga para naman sa ganon ay hindi may stress yung ating meat grinder. Kasi maya-maya pagkatapos pong mahiwa ang lahat ng mga gulay at sahog ay i-grind po natin sila sa food processor. So eto na, tapos nang mahiwa at it's time na din na ipapakilala ko sa inyo ang aking partner sa kusina. So dito ko i-grind ang lahat ng ingredients ng aking lumpia. Kung mahilig kang kumain ng lumpia, ay nako, it's time na talaga na mag-check out ka ng meat grinder. Dahil lahat ng ingredients ng ating lumpia ay i-grind po talaga natin sa ating food processor para maging perfect po yung ating lumpia. Kaya gamit na gamit po talaga ang food processor sa bahay. Pwede nga pala ito sa karne, prutas at saka gulay. Mura lang po ito at convenient gamitin. Pure stainless na po siya at hindi siya madaling kakalawangin kaya magtatagal po talaga ang meat grinder na ito. At pwede ka ding mamili kung ilang capacity ang gusto mo. Meron po itong 2 liters, 3 liters hanggang 5 liters. Kaya kung gusto nyo rin neto, ilagay ko na lang yung link sa baba para ma-check out nyo na rin to. Para sa akin, maganda talaga meron po tayong meat grinder sa bahay. Dahil mabilis na lang ang pagcha-chop ng mga gulay at karne. Lalo na kung gusto mong maglumpia niya tapos mano-mano yung gamit mo, ay naku, abutin ka talaga hanggang bukas. So ayan na, tapos nang na-grind ang lahat ng mga sahog ng ating lumpia at ang manok na lang yung hindi pa nag-grind. Hindi po kasi tayo makakabili ng giniling na manok kaya tayo na lang ang magigiling dahil meron po tayong meat grinder. Sagot na po ito sa aking meat grinder. At eto na din yung lumpia, naka-ready na, excited na siya. Eto na nga pala yung 6 na sibuyas bombay, 6 na bawang, kalahating kilong Baguio beans at saka kalahating kilong carrots. At ito yung paminta at saka magic sarap at oyster sauce. So ayan na, excited na lahat ng mga sahog at naka-ready na talaga sila at yung manok na lang ang hindi pa nagiling. Kaya gigilingin na po natin para naman sa ganon ay makapagsimula na po tayo sa ating lumpia. Hihiwain lang po natin yung ating chicken na maliliit. Medyo malaki yung pagkakahiwa niya. Maganda kasi yung maliliit lang para mabilis lang po siyang mag-grind po sa ating meat grinder. At para naman din ay hindi rin mahirapan yung ating meat grinder. Kung meron lang sana may giniling na manok ay giniling na manok na talaga yung binili ko. Tapos nang nahiwa at nahugasan na din ang ating manok kaya pwede na natin siyang ipagiling sa ating meat grinder. Ganon lang po talaga kasimple. Hindi na po kailangan na pumunta po tayo sa palengke para magpagiling dahil meron na po tayong sariling gilingan dito sa bahay. So ayan na, tapos na pong naigiling at ilagay na po natin sa ating mixing bowl ang ating chicken. Carrots, kalahating kilong Baguio beans, 6 na pirasong sibuyas, 6 na pirasong wangba, pamintang durog, 2 sachet ng magic sarap, at 2 sachet din ng oyster sauce. 1 kutsarang asin, kayo na po bahala kung kumulang, dagdagan nyo po. Kayo na po bahala sa panimpla o sa panlasa ninyo. And mix all the ingredients para magbabanding sila together. Pagkatapos pong maihalo ang lahat ng ingredients, isi-set aside mo muna ng 1 to 2 hours. So ngayon, pag-uusapan po natin yung puhunan kung magkano ba ang nagastos ko sa aking chicken lumpia Shanghai. Gumastos lang naman po ako sa halagang 700 pesos. Ilagay ko na lang sa screen
rin ang buong detalye para malaman nyo kung ano yung mga nagastos ko. Sa lumpia wrapper nga pala na ginamit ko ay medyo may pagkamahalan po siya compare sa ordinaryo nga lumpia wrapper. Ito po kasi yung ginagamit ko pag gumagawa po ako ng lumpia. Isa sa nagustuhan ko sa wrapper na ito ay hindi po siya maalat at hindi rin siya maaksaya sa mantika. Mabilis lang po siyang maiprito. Sa 1 kilong chicken or sa recipe na ito ay pwede po kayong makakaubos ng 2 to 3 packs ng lumpia wrapper. So magdepende po yun kung gaano po karami ang lumpia mixture na ilagay ninyo sa wrapper. Kaya kung bibili po kayo ng wrapper ay mas maganda kung 3 pack na lang para sa ganon ay hindi po magkulang. Mas maigi po yung sumobra kaysa kumulang. Pagkatapos po nating ma-roll ang mga lumpia, i-rest muna natin siya sa freezer ng mga ilang oras para naman sa ganon ay titigas po siya. Kailangan po kasi na hindi po siya fluffy or malambot pag ginugupit. Pag okay na-rest na po siya sa freezer, ay pwede na po siyang hatiin. So, eto na, matigas na siya at hinati ko na siya sa 3. Para naman sa ganon ay makapagbenta ako sa gusto kong presyo. Yung presyo na hindi masakit sa bulsa. Yung tipong presyo pang masa talaga. So, this is the final look ng aking chicken lumpia Shanghai na pang negosyo. So, ang benta ko nga pala nito ay 50 pesos per pack and then yung laman ay 8 pieces. So, eto yung negosyo na mabilis gawin at mabilis ding kitain. Kaya kung masipag ka, ay kikita ka talaga. Sa mga naghahanap na negosyo ideas na katulad nito, dito ka na sa channel ko. Dahil sigurado po ako na marami po kayong matutunan na pwedeng mapagkakita na kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang magkaroon ng sarili mong negosyo. So, nakagawa po ako dyan ng 22 packs and then pag mabenta po lahat ay nasa 1,100 pesos. So, ang puhunan ko po dyan ay nasa 700 pesos. So, kumita po ako sa halagang 400 pesos. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng pang extra income, itry mo na ang ating chicken lumpia Shanghai na pang negosyo. O siya, hanggang dito na lang yung aking video kasi magliligpit pa ako ng aking mga kalat. Salamat naman kung umabot ka sa part na ito. Sana nagustuhan nyo po ang aking video at sana may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganon ay masagot ko po sa susunod na araw. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!